Mo? Alas ka, Dora? Isa sa malaking problema ngayon sa Cagayan de Oro ang tungkol sa tubig. Matapos putulin ng Cagayan de Oro Water Supply Incorporated o tubig ang supply ng tubig sa lungsod. Hindi kasi umano nakakabayad ng utang ang Cagayan de Oro. Ay, siwang gawa nyo? Hindi ka na... Sa 490 Hindi ka namin pumasok eh. Naibalik na ang supply ng tubig sa ngayon at para magsumpa ang isyo. Inaksyonan ito mismo ng Endless ng mother. kasama na ang pagkikipag-usap sa may-ari ng tubig. Ang hindi pinapasa ng Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala nito sa Cagayan de Oro Water District upang sa lamang madaling panahon ay mapag-aralan ang solusyon sa sitwasyon ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Nagpunay sa Iligan City ang Pangulo kung saan namigay din siya ang tulong sa mga pagsasaka at sa mga isla na naapektuhan ng Pilipinas. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez, Kakatubong, 24 oras. Dininig kanina ng House Committee on Ethics and Privileges ang reklamo laban kay Representative Pantaleon Alvarez sa tuloy disorderly conduct nito sa isang rally sa Tagum City. Ang nagreklamong mayor expulsion ng pagpapatalsik sa kamera ang nais na parusa sa kongresista. Nakasuntok si Tina Pangaliban Perez. Sinimulan ng committee ng House Committee on Ethics and Privileges ang mga umano'y libelous at seditious na pahayag sinangok ng Northern First District Representative Pantaleon Alvarez sa rallying ito sa Tagum City na ulat ng inihaing reklamo laban sa kanya ni Tagum City Mayor Ray Cruz. Kanina nagkaroon dalawa sa pagdinig ng komite na sarado sa publiko. Kabilang din sa reklamo ni Uwi ang pagiging pala-absent umano ni Alvarez. Ayan. Sabi ni Uwi, kahit pa talaga silang best friends ni Alvarez, hindi niya mapapalampas ang ginawa nito sa rally. Ayan ka na. Namumuto siya. Matay! Presidente Marcos to us, that's unacceptable. Expulsion o pagpapatalsik sa kamera ang nais niyang parusa. Ay, may garabala. Isa lang garabala ba? Huwag natin gagawin yung freedom of speech na maski ano nga lagi sabi natin sa kapit natin ng opisyal. Siya nag-apologize pagkadami sa suspindan. Sabi ng isang miyembro ng komite, bigat ang panawagan ni Alvarez sa iyo bilang talikuran ng Pangulo. Binabanggit na let us not support the administration anymore. Sa akin na that we even voted because of unconstitutionality. Ano ba ang maging hatol? Umakasa ang isang kongresista na nakapasa ito sa isang kamera. Pinapahayag sa media. Pero ayon sa chair ng komite, nangyari na yan in Congress, so by jurisdiction, pasok yan with immunity. Na-dismiss na namin kanina yung isang aspect with regards to contagious substances which I have already mentioned to you. So, magpo-proceed na tayo dahil nakita ng ating committee na mayroon talagang basis in issues to be dapat mag-investigate yun. pagpapahingin ni Alvarez na hindi seditious ang pahayag dahil binanggit niya ang panawagan sa kapayapang paraan. Sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez.
Kasama si Coach Edgardo Medina, ang unang Pinoy Olympic rower na sumama sa 1988 Seoul Olympics. Target nilang magka-Olympic medal si Giovanni pareho sa kung paano siya nagka-bronze, silver at gold sa magkahiwalay na Southeast Asian Games noong 2019 at 2021. Buntik pang hindi sumapa lahat ng medalyang niya. Pero nang makapasok sa top 4 sa World Rowing Asian and Oceanic Qualification Regatta, opisyal din siya nakapasok sa Women's Single Sculls event sa rowing ng 2024 Paris Olympics. Last 22 meters. Tapos narinig ko yung mga ibang teammates ko. Grabe sigaw talaga nila. Tapos na. Sabi ko, hindi na ako. Tapos iyak ako nag-iyak. Isa lang na sa maraming araw sinagwan ni Giovanni na muntik pa noong di mapabilang sa national team dahil lang sa dating target na taas para sa mga babaeng rowers na 5'6". Pero nakumbinsi ni Giovanni si Coach Ed na payakin siya mag-try out. Halos araw-araw ko lang nag-try talaga ako sa sarili ko. At mag-isa pa ako dito. Tapos ko, wala ko naman pag-level na ako. Yung nasa baba pa na merong willingness talaga mag-training sa puso. Ayun na. Ay, talagang makakita yung gusto niya. Aba. Tuloy ang pagbabalagyan ng Aba. pagpapalakas ng buong katawan. At napatunayan kong biyan dito nang magpaturo ako kahit basic rowing lang sa ating dalawang Olympian rower. Sinasabi bumalik ka dyan? Ano daw? Ha? Para kang tao? Hindi ka marunong makinig? Ha? Meron talagang skill at tamang timing sa paggagalaw ng kamay. Nakita mo talaga dito yung sakripisyo ng mga atleta natin para mag-qualify sa Olympics. So, nalaman ko talaga yung purpose of everyday ko yung gusto mo. Parang iyan tayo ni Lord dito. May wings si Lord para sa atin. Kung ano yung time para sa atin. Para sa GMA Integrated News, JP Soyan, nakatutok 24 oras. Paglilibang at iba pang serbisyo, yan daw ang layong ibigay sa sinusulong ng ilang kongresista na pagtatayo po ng mga community-based daycare center para sa mga senior citizen. Ewan ko kaya, nakatutok sa Alinaw. Sa edad na 75, tumutulong si Evelina sa tindahan ng kanyang pamilya, kamuha ang kanyang anak at ilang apo. Ang araw-araw na nagtatrabaho, nakabubudya para manatili siyang malakas. Gusto rin naman daw niya yung pamamasyal, kaya nga magastos din. Kasama ko yung anak ko. Naglalakad ko sa UP. Kaya lang, yung time ko, kung na lang dito sa negosyo lang. Wala tayong pera sa kanila. Ang mga tulad ni Evelina, maaaring makinabang kumain sa batas ang House Bill 10362 na nagdalayong magtayo ng daycare center sa bawat area para sa mga senior citizens. Teka, sumaba. Sa pagpapalong batas ni Representative Lina Salbay ka. Swapang pa. Swapang ka sa maginabang. Sandali. Sa bahay yun. mga senior citizen, Swapang ka sa maginabang. Sa bahay. mga educational, health at social-cultural Teka program muna. at services. Teka muna. Ilan daw sa Kalbaryo ka. social services na pwedeng ibigay ng daycare center ang arts and Ayos crafts, naman baboy. pagsasayaw, storytelling, at mga field trip Aray ko. activities. Ilan sa senior citizens na nakausap namin, bukod dito.